Isang mabiyaya at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kadiboto. Nalalapit na naman ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, ang tinatawag nating Traslasyon 2021. Ngayong taong 2020, ating pinagnilayan ang temang Iba't Ibang Kaloob, Salamat Panginoon, isang debosyon, misyon, kaloob sa tungo sa isang misyon. aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ngayong darating na Traslasyon 2021, ang ating katisismo na pagninilayan ay ang ika-10 utos. Huwag mong pagnasaan ang hindi mo pag-aari. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas, inaanyayahan ko po kayong paghandaan at pagnilayan ang tema natin na huwag kayong matakot, si Jesus ito. Ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 14, verses 22 to 32. Sa tagpong ito, makikita natin kung saan ang mga alagad ni Jesus ay nasa bangka at sa kalagitnaan ng lawa ay sinasagpo ng mga alon dahilan para sila ay matakot. Dumating si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Dito nagpakilala si Jesus at nagsabi sa kanila, huwag silang matakot. Si Jesus. Matapos natin pagnilayan ng iba't ibang logo na ipinadala sa amin, ang aming napili ay ito. Pagmamahal namin sa bawat tao, bang daang taong biyaya. Salamat, salamat Panginoon. Daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punya. Ang logo para sa Traslasyon 2021 ay hango din sa logo na ginagamit natin para sa ika-500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Narito naman ang mga paliwanag at detalye na makikita sa ating logo. Ang araw ay sumisimbolo sa panibagong simula. Sa bawat paglubog, muling sumisikat ang araw. Hudyat ng panibagong simula. Sumisimbolo rin sa pagkabuhay ni Kristo na nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan sa ating lahat. Ang alon ay kumakatawan sa bawat pagsubok na ating kinakaharap. Sa bawat unos at hangin na umaampas sa mga buhay natin, laging naririyan si Jesus upang magpatigil at magpakalma sa atin. Ang kulay asul na ginamit ay nangangahulugan ng makapangyarihang pagpapagaling ni Jesus na sumisimbolo sa tubig na ginagamit din sa pagbinyag upang tayo'y matawag ng mga anak ng Diyos. Ang galleon ship. Noong 1606, ang ribulto o imahin ng Poong Jesus Nazareno ay lulan ng isang barko mula sa Acapulco, Mexico, ay dumaong sa ating bansa. Tulad ng mga alagad na nakasakay sa bangka, ay nagpakilala sa kanila si Jesus. Gayon din naman, nagpakilala si Jesus sa ating lahat. 500 taon na ang nakakalipas at magpasa hanggang ngayon ay nagbibigay sa atin ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig. Ang iktus, isang hugis isda na ginamit noon bilang isang simbolo ng mga Kristiyano na hango sa salitang Griego. Binibigyang kahulugan nito ang salitang Hesukristo, Anak ng Diyos, Tagapagligtas. Ang kulay pula sa loob ng iktus ay sumisimbolo sa lahat ng Kristiyanong naging martir sa pagsunod kay Kristo. Hindi naman, sumisimbolo ito sa dugo na inialay sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Ang
kulay pula ay simbolo rin ng apoy at ng banal na Espiritu Santo. Ang imahe ng Poong Jesus Nazareno ang siyang sentro ng ating logo. Walang iba kundi ang Poong Jesus Nazareno. Ang dahilan kung bakit tayo isang deboto, kung bakit tayo nagtitipon sa pagdiriwang na ito. Nagpapaalala ito sa lahat na ang Poong Jesus Nazareno ay lagi nating kasama sa bawat paglalakbay. Lalo pa sa panahon ngayon ng pandemya na ating kinakaharap. Hindi tayo pababayaan ni Jesus. Anumang alon at unos na ating kinakaharap, lagi siyang handang sumaklolo sa atin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Mga salitang nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ngayong Translasyon 2021, asahan natin ang malaking pagbabago sa pamamaraan ng ating pagdiriwang dahil na rin sa pandemya dulot ng COVID-19. Hangad natin ang mas ligtas na pagdiriwang kung kaya't dapat nating isaalang-alang sa ating mga paghahandang gagawin ang mga protocols na ipapatupad ng Interagency Task Force. Patuloy tayo magdasal na mawala na ang virus na ito bago o kaya naman ay magkaroon na ng vaccine upang mas makapagdiwang tayo ng buong sigla sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Hihingin namin ang inyong buong pakikiisa at malawak na pangunawa sa mga pagbabago ating mararanasan sa Translasyon 2021. Taglay ang ating buong pagtitiwala at pananampalataya, walang anumang virus ang makakapigil sa atin na magpasalamat, magpuri at magdiwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Antabayanan po ninyo ang mga susunod na mga gawain kung paano natin ipagdiriwang ang mahalagang araw ng January 9, Translasyon 2020. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Reverend Father Douglas Badong. Mabuhay po kayong lahat. Magkaroon nawa tayo ng mas mapayapa at ligtas na Translasyon 2021. Viva Poong Jesus Nazareno! Orasyo Emperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan
at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tay magalhak, tay magsaya, mahay ng poon. Tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap. Tayo magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa palasyong simbahan sa Laterano, Roma. Alalahanin natin na tayo'y buhay na simbahan ng Diyos, buhay na templo ng Diyos. Si Jesus, ang ulo ng simbahan, bahagi po tayong lahat sa kanyang katawan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan
tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lunsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat ng patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu?
Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. 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 Aking bahay na pinili ay pagpalaing lagi ng ngalan ko'y manatili. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem, nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtaboy ang palabas sa mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang may bibigay mo upang patunayang may karapatang gawing ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus at ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, na alala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya ito, naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng grasya mula sa ating napakabait na Panginoong Senyor. Ang simbahan po ang pagninilayan natin ngayon. Hindi lamang ang gusali, kung hindi ang komunidad, ang mga bumubuo nito. Pinagdiriwang po natin, makinig kayo, ang kapistahan ng pagtatalaga sa simbahang palasyo sa Laterano, Roma. Ito po yung opisyal at formal na pamagat. Ngayon po ang piyesta ng dedikasyon ng isang Basilica Mayore, ang katedral ng Santo Papa. Si Papa Francisco at lahat ng mga Santo Papa, di ba? Si Papa Francisco, obispo sa Roma, meron po siyang katedral sa Roma. Ito po yung Laterano na isang Basilica Mayore. Ang Quiapo po, ang ating simbahan, ang ating parokya, Basilica Minore. Minor lang. Pero yung sa Roma, siyempre, sa Roma yun. Mayore, yung po yung pinagdiriwang natin, mga kapatid. Kaya, tayo po
Siyempre, mahalaga yung bubong, yung struktura natin para tayo makapagsamba. Sa ating unang pagbasa sa Propeta Ezekiel, ang deskripsyon ng templo sa Jerusalem. Ito ang nagbibigay buhay. May mga tubig na nagmumula sa templo. Ito'y inaabangan ng mga tao sapagkat ito ang nagbibigay sigla. Katulad natin sa panahon ng pandemya, kanina habang naghihintay ako, nagdadasal din. Kanina pa ba tayo kakapit sa panahon ng pandemya? Kung hindi sa Diyos, hindi po ba? Yan din, ngayon at yung noon. Kaya nga sa templo, yung mga tao naghahanap ng magbibigay sa kanila ng dahilan para mabuhay pa. Sapagkat ang templo ay ang bahay ng Diyos. Sa ating pangalawang pagbasa, unang Korinto, sinabi, hindi ba tayo ang gusali ng Panginoon? Yung unang pagbasa, yung natatanggap nating, yung tubig nga parang biyaya, grasya. Pangalawang pagbasa, yung pananagutan naman natin. Tayo'y bahagi. Si Jesus, ang ulo ng simbahan, tayo po yung katawan. Kaya tayo, iba't ibang bahagi. Wag po tayo magselusan o mag-inggitan. Meron po tayong kailangang papel na gagampanan. Hindi naman pare-parehong isang parte. Hindi naman lahat puro baga. Hindi naman lahat puro tiyan. Di ba? Iba't iba. Kaya tayo magtulungan, magrespeto sa isa't isa kahit magkakaiba. Mahalaga ay nagtutulungan tayo, bumubuo tayo ng buhay, responsibilidad. Gawin natin yung tungkulin natin. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Juan, nako, ginawang palengke yung mga nagbebenta ng mga baka, ibon, tapos may mga nagpapalit pa ng mga kerensiya, ng salapi, gumawa ng lubid na pinaghagupit, pinagtutumba ni Jesus. Ginawa niyong palengke ang aking simbahan. Dapat ang aking templo, ang bahay ng Diyos, ito'y hindi negosyo, pangangalakal, pera, kundi bahay dalanginan. Magdadasal po tayo. Kaya nga yung sinabi dito, yung pagmamahal, zeal for your house consumes me. Pagmamahal sa bahay ng Diyos ang nagpapaalab sa aking puso. Gusto niyang pumasok, gusto niyang marinig ang salita ng Diyos, gusto niyang makita ang Diyos sa loob. Yan po, mga kapatid. Pagdilayan po natin ito, mga kapatid. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo si San Roque, ang hampo sa atin, tayo po'y tahanan ng Diyos. Gusto po ng Senyor manirahan sa atin. Ihanda natin ang ating sarili para maging karapat-dapat tayong tirahan niya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo na kanyang simbahan. Ang ating itutugon po, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong buhay na templo. Ang pandaigdigang simbahan, naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong buhay na templo. Ang mga bansa, naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban. Manalangin tayo.
Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong buhay na templo. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan ang bato ng pananampalataya, si San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong buhay na templo. At tinawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong buhay na templo. Mapagmahal na Ama, itinataas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa iyo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hintayin pagpapala naming hilhin. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inialay dito sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginan, itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na maikapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo ang iyong kabanalan, ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo, palagi ng makapagluwal na mga kasapi na sa iyo'y nasasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakidaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong latito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan. Sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang kami mapanahan ng iyong kagandang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, dingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagkaantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maidya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw lang ibig at paglilingkod ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Nagpapasalamat po kami sa ngalan ng aming komunidad sa inyo pong kabutihang loob. Tayo po, meron po kayong mga kontribusyon, lalong-lalo inyong cash donation. Malaki po ang ating nalikom at ibinigay po natin sa Caritas Manila para sa proyekto sa pagtulong, sa ayuda sa mga nasalanta ng bagyong Rolly, lalo na sa Kabikulan. At gayon din, bukod dito, yung mga ihos natin sapagkat ang ating mga deboto ay matatagpuan sa bawat probinsya. Ang inyong tulong nakarating sa Pulanggi, Albay, sa Tiwi, Albay, Naga, Camarines Sur, at gayon din sa Catanduanes. Sila po'y kawawa. Nawalan po sila ng malaki. Pagdasal po natin bilang mga kapwa deboto na makaahon sila. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.